Hello po mga ka-builders. Ayan, ito na naman tayo. At isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagkita-kita na naman po tayo upang ako'y maghatid sa inyo ng isa na namang proyekto na may 3 kwarto at halos nasa 88 metro kwadrado po ang sukat ng lupa. Ayan. So, ito pong bahay na ito, mga ka-builders, ay lumang modelo. So, 1990 pa po, model house ng bungalow type ng City Homes dito po sa May Molino. Alam nyo mga ka-builders, sa kadahilanan nga po na yung may-ari ay medyo nalulumaan na sa bahay, kaya ang ginawa niya, pinarenovate po sa atin dahil po sa gusto nila mabago naman daw ang paningin sa kanilang bahay. Ayan. So, ito po may 3 kwarto, terrace, dining, living, isang CR, at saka isang maliit na kusina. So, kung iisipin mo talaga yung 88 square meter, tapos ang lalaki ng kwarto nila, paano mo natin mapagkakasya doon sa 88 metro kwadrado na may 3 kwarto? So, ito po yung bungalow house lang ang ginawa natin. So, ayan, at bago ko po ipakita sa inyo, nagpapasalamat po ako doon sa may-ari dahil nga po sa pagtitiwala sa atin kay Sir Cyril Flores at sa kanyang may bahay na si Ma'am Che, sa kanyang tatay at nanay po na halos nandoon lang sa tabi para namumonitor po yung ating mga ginagawa. So kahit na makalat po kami at madumi yung paligid, maalikabok, nandoon yung dalawang matanda nagtsatsaga na naka-monitor po sa atin. So ayan po mga ka-builders. Ito na nga po at ipapakita ko na po sa inyo yung throwback po natin, yung lumang bahay po muna nila. Tapos at saka po tayo ipapakita ko po sa inyo kung paano namin ginagawa unti-unti hanggang sa magbagong anyo po yung bahay. Okay, tara po at panoorin po natin. Ayan na mga ka-builders. Nakita nyo na po. Bagong mukha na po yung bahay. Ayan. So, nandito na po tayo sa stage kung saan nagpipinising na po kami. Yung pinakasukat po nung harapan na to, kung malalaman nyo po mga ka-builders, ito po ay nasa 7 metro mahigit yung pinakalapad ng lote niyan. Yan. So, ngayon, yung papunta doon sa likod, ang ano ko po, niyan nasa 12 metro. Papunta doon sa likod, o baka hindi lang.
Kaya makikita nyo mga ka-builders kung ano yung mga pagbabago na ginawa namin dito. Katulad na lang po niya ng PVC cladding, yung PVC panel po na yan. So, binago namin yung kesame na yan, gawa nga na sa pagpasok pa lang po, magkakaroon na siya ng attraction. So, malamig sa mata, maayos po yung pagkakagawa niya. Kaya po yan ang nilagay namin dyan sa harapan. At sa gusto na rin po ng may-ari. So, ito na nga po yung loob. Ayan. So, halos nasa 80% na po yung aming trabaho dito. Yun. Mayroong isang guest room. Ito naman po yung kanyang CR. Ayan. Napakarumi pa. Tapos ang motif po ng color combination lang nung may-ari is naglalaro lang po dun sa white and gray. So wala kami masyadong mga in-apply na ibang kulay dahil ayaw na nga nung may-ari ng medyo paiba-iba ng kulay. So ayan po yung CR niya, marble type. Tapos dito naman po sa katabi nito ay mayroong laundry area. So yung sa laundry area nito, tagos po yan doon sa ceiling, sa pinaka kasi nagkakaroon siya ng ventilation. Yan. Kaya may ventilation po yan dahil may aircon po doon sa likod. Yun. So ito na po. Nandito na po kami sa pagpipintura. Sabay na rin po yung pagkakabit namin ng bintana. So ginamitan po namin yan ng aluminum, sliding window at awning. So patapos na rin po yung aming kesame, PVC cladding. Ayan. Okay, mga ka-builders. So, ayan na po. Ayan mga ka-builders, at tayo tapos na nga po sa ating project. So, pasokin po natin. Pagpasok pa lamang po ninyo dito, makikita nyo na kaagad ang double mirror na salamin, fixed glass. At ang ating ceiling, yung PVC panel, cladding, ayan. So, alam nyo mga ka-builders, yan ang usong-uso na ngayon. Talagang nakapagpapaganda po ng disenyo ng bahay. Yan. So, kung makikita nyo po dito sa harapan, halos talagang kumpleto na po. Nilagay nung may-ari. Yan, may mga halaman na po siya. So, pasok po tayo sa loob. Pagpasok po ninyo dito sa loob, kung tutusin to, wala pa pong masyadong design. Subalit, nandito na po lahat ng gamit ng may-ari. Dahil nga po sa gustong-gusto nang lumipat. Ayan. Ito po yung master bedroom niya. Ayan, wala pang gamit. Balikbayan box pa lang. Yun. So, mayroong isang aircon. Ayan, window split type. At ito rin. Isang kwarto rin ng ni nanay. 3 bedroom ho yan. At dyan sa may likod ng salamin po niyan, isang guest room, isang kwarto rin. Yan. Makikita po ninyo, ayan, yung pagpasok nyo, yung dining area, kitang-kita na kaagad. Yun. So, dito naman sa kabilang kaliwa ko, ito naman po yung living area. Ayan. Mayroong, nandito po yung TV console. Ayan. Tapos yung maliit na bar counter. Kasi nga po, ima-maximize lang natin dito yung space ng bahay, yung lote. So, pinagkasya na po natin lahat. Ayan, mayroong cob light. Ayan, tapos pin light dun sa may TV console niya. Excuse me. Ito mga ka-builders. So, ang kusina po nila is maliit lang.
Pero yung rep naman nila, 4 na pinto. So nakikita po ninyo yung strip light na yan. Yan po pwedeng buksan lang pagkagabi na talagang pwede mong i-dim lahat ng ilaw. Kasi naka-warm lang po siya. So ito po yung rep nila na 4 ang pinto. Ayan. Napakalaki po. Tapos meron sila dito sa likod ng bar counter, meron po silang lagayan ng kutsara. Ayan. So talagang minaximize lang namin yung space. Gawa nga po ng napakaliit lang nung area para dito sa paglalagyan ng kusina. Kasi nga po halos 3 kwarto po ito. Ayan. Minaximize na lang po namin lahat. Kung saan po pwedeng ilagay nang hindi nakakalat po dito sa labas. Ayan. So, ito na po. Pangkaraniwan talaga, usong-uso na po yung ganyang disenyo. So, pati yung kalan niya, ayan. Yung range hood. Tapos, dito naman sa ilalim nito, ay meron po tayong cube light. Na kung saan, kung maghuhugas ka, maliwanag na hindi na kailangan gumamit ng pinaka-center light. Ayan. So, ito na nga po mga ka-builders. So, makikita po ninyo na maximize po niya yung area. Ayan. So, pasukin po naman natin yung isang kwarto. So, sa bagay, ito nakasarado nga po dahil marami pa pong kalat. Ito pong kwarto na to ay kay tatay. Ayan, sa tatay po ni Sir. Tapos, dito na rin po yung kanilang laundry area. Ang laundry area ay diretso po yan sa ventilating area. Nang sa ganun po, may hangin na pumapasok po dito sa lugar. O kung hindi man, mayroon po siyang exhaust para na sa ganun po, yung pressure ng init dito sa loob ay papunta sa labas. Ayun. So, ito naman ang kanilang CR. Ayan. Minaximize na rin po natin ang CR. Ayan. Yung cabinet po niya nasa taas. Lagayan ng mga shampoo, mga stock, towel, ganyan. Yun, pwede po doon sa taas. May heater. Ayan. Tapos lagayan ng shampoo dito sa gilid. Yun. At dito nga po pala sa CR, mayroon din tayo ritong exhaust fan. Nang sa ganun po, yung init niya is nahihigop. Kung halimbawa sarado po at magsha-shower ka, mahihigop po siya yung init sa loob. Ayan. Ito nga po siya. Ayan. Yan po ang exhaust fan. Okay po. So, dito naman po sa labas. Ayan. Kung saan po makikita nyo, nilagay na nanay yung kanyang mga halaman. So, talaga po lipat na sila. So, mga ka-builders, sana po nakapagkita ko sa inyo ng panibago na naman disenyo ng bahay. Ayan mga ka-builders, isa na naman pong project ang naihatid ko sa inyo na sana'y kapulutan ninyo ng idea para sa pwede nyong i-apply para po doon sa inyong bahay. Ayan. So, hanggang sa susunod po mga ka-builders, shoutout na lang po ako doon sa aking mga subscriber na walang sawang nanonood o nag-aabang doon sa ating mga project na alam ko naman po kahit pa paano nakapagbabahagi po ako sa inyo ng iba-ibang disenyo na pwedeng i-apply ninyo sa inyong bahay. Okay po. So hanggang sa susunod po, maraming salamat po. Shirley, shoutout ako sa iyo. Thank you very much.